Hindi ko alam Ang iyong Extreme South Continent ay ang ilang mga tao lamang na may tinatawag na pseudo-immortal na armas na may kaunting kakayahan sa pakikipaglaban, at ang Extreme South Continent ay isang tigang na lupain na aming inabandona, kung hindi, ito ay hindi isang lugar para sa iyo na mga mababang antas na tao. Para pumunta. Nako, ganoon na ba tayo kalala? Huwag palaging kayong mga tao, maraming klasifikasyon ng mga tao, at kayo, ang pinakamababang antas, mas mababa ang antas, mas nakakatakot ang pagpaparami. Kapag kaming mga dragon ay lumabas sa isang random na pag-urong, kayo ay umalis mula sa iilan, nag-breed to a liter, so you guys are not recognized by real humans, and if you are allowed to breed, it's too terrifying. Og. Si Lance ay hindi nakaimik, si Lance ay nabalisa sa loob, ngunit ang pinuno ng Dragon Clan na ito ay mabait na napaniwala sa kabila ng kanyang mahihirap na salita. Sige, papayagan kitang tumira sa Dragon Clan natin, magpapadala ako ng mag-iimbestiga kung sino ang nawala ng Dragon Child. Okay, salamat, Clan Leader. Dalhin mo sila para doon manirahan. Oo, Clan Leader. Isang dragon girl ang nagsabi kay Lance at sa iba pa, pakisundo ako. Oh. Ayaw ni Lance na manirahan at umalis sa lugar na ito, ngunit para mahanap ang pinanggalingan ni Sebastian, kinailangan niya munang ipagmalaki ang kanyang sarili. Dinala si Lance sa isang hamak na bahay na bato sa tabi ng Dragon Valley. You guys can stay here for now. If you need anything, please feel free to say so. Sabi ng Dragon Maiden na iyon sabay kindat kay Lance. Salamat. Bahala ka, aalis na ako. Pagkaalis ng Dragon Girl na yon, sabi niya, Kuya Lance, sobrang sama ng loob ko, paano nila napag-uusapan ang mga tao ng ganyan? Walang dapat ikagalit, nakatayo lang tayong lahat sa magkaibang lahi, siguro sa mata ng Dragon Race nila, tayong mga tao, mababa talaga ang klase natin. Gaano ka ba? Nako, bakit mo iisipin ang iniisip ng iba? Ang mas gusto kong sabihin ngayon ay tayo mga tao, sa Seven Seas ay napaka-stateless, ayon sa sinabi ng pinuno ng Dragon Clan, ang Seven Seas na noo Elephant Nose, Pos-Ara, Fu-Ruthless, Xenos, ni hindi sila ng ahas na humakbang ng kalahating hakbang papunta sa ibang kontinente, naglakas loob lang silang manatili sa Extreme South Continent. Bumantong hininga si Little Fire, hindi katakataka na ang iilang pamilya nila, sige, palaging tumatakbo sa 6 Heavy Sea, kaya walang mapupuntahan sa 7 Heavy Sea. Kuya Lance, ano ang dapat nating gawin? Pagkatapos nito, babalik tayo sa ang malayong timog kontinente. Tingnan mo muli, ang aking kasalukuyang lakas ay hindi sapat na malakas para harapin ang mga kapangyarihan ng Saint Beast na napupuot sa mga tao. Ang lakas ng pinuno ng Dragon Clan ngayon ay maaaring pumatay sa akin sa ilang segundo, at kung ang iba pang mga lahi ng banal na hayop ay kasing lakas, kung gayon delikado kapag nasagasaan natin sila. Kung ganoon ay bumalik muna tayo sa Extreme South Continent. Sabi ni Lance, Little Fire, siguradong sigurado na nandito rin ang Kilin Clan mo, pwede kang pumunta sa Kilin Clan Kalimutan mo na, isa lang akong evolved na Fire Demon Beast, wala akong mukha sa Kilin Clan. Ang Purple Pupil sa kabilang side ay abala sa pagsasabing, tama si Uncle Fire, ang paraan ng pagtingin sa akin ng pinuno ng Dragon Clan kanina lang ay nagparamdam sa akin ng sobrang lamig, isa pa rin akong Jaw na ahas na nag-evolve sa kanyang mga mata kahit anong mangyari. Kami tinatawag namin ang aming sarili na mga dragon na Jaw, habang tinatawag nila kaming mga ahas na Jaw, sayang. Naaaliw na sinabi ni Lance, Violet Pupil, hindi mahalaga na minamaliit ka nila, wala ka pa ring balak na sundan sila. Buhay na magkasama. Ngumuso si Lance, hindi ako titira sa kanila, mas gugustuhin kong bumalik sa Endless Gate para maging komportable. Ngumiti si Little Fire, hindi masamang makasama si Little White sa Endless Gate sa hinaharap. Mukhang nagulat si Little White sa tabi niya at sinabing, bakit kasama ko Namumula si Violet Hitomi. Sabi ni Little Fire, Little White, sa tingin mo ba ay gwapo si Purple Hitomi? Gwapo ba si Uncle Violet Hitomi? I don't think so. Umiling pa si Sebastian. Speechless, Sebastian, muntik ka nang lumaki? Subukan mong maghanap ng mga kaibigang lalaki na dragon, sa tingin ko magaling si Purple Hitomi, napanood ko ang paglaki nitong binata.
Daw, Little Fire Brother, huwag kang magbiro, ang purple pupil ay mukhang mas matanda at mas pangit kaysa sa iyo. Napakadirekta ni Little White. Parehong nanlumo si Little Fire at Purple Pupil, hindi inaasahan ni Purple Pupil na siya ang imaheng ito sa mga mata ni Little White. Nanlumo si Little Fire na pangit din siya sa paningin ni Little White. Pinunasan ni Lance ang kanyang mukha at sinabing, Little White, huwag kang bastos, at tawagin mong kapatid si Violet Pupil, hindi si Violet Pupil na tiyuhin. Natarante si Little White, pero, hindi ba dapat tiyo ang tawag kay Uncle Violet Pupil kapag may balbas siya? Anong kinalaman ng balbas na mukha kay Tito? Nakikita ko kayong mga tao, mga tiyuhin, mga tiyo, lahat sa larawang ito. Lolo, lolo sa tuhod, kayong lahat ay may puting balbas. Purple pupil na may itim na balbas, hindi ba tiyuhin ang tawag sa kanya? Kan, hindi mo man lang nakuha kung ano ang isang tiyuhin. Natahimik si Lance, hindi nakakagulat na tinawag ni Xiaobai, pangalan ni White Dragon. Ang purple pupil na tiyuhin, ito ay dahil ang purple pupil ay mukhang matanda at itinuturing na tiyuhin ni Xiaobai. Kuya Lance, Kuya Little Fire, gusto ko ang mga tao, maghahanap ako ng boyfriend sa hinaharap, at gusto kong makahanap ng isang tao na kasing gwapo at makapangyarihan gaya ni Kuya Lance. Pinunasan ni Lance ang kanyang malamig na pawis, Little White, paano ka mag-iisip ng ganyan, isa kang dragon, paano magiging katulad ng isang dragon ang isang tao, bukod pa, isang dragon at isang tao. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Tumawa si Little Fire at sinabi kay Lance, Brother Lance, I have a bold idea. Umirap si Lance, huwag sumunod sa kalokohan. Hahaha. Harumph ni Little Fire. Si Violet Pupil sa kabilang banda ay medyo naliligaw, ngunit naunawaan niya na tiyak na hindi siya gusto ni Little White, ngunit sadyang nagustuhan ni Little White ang mga tao, na hindi niya maintindihan. Tulad, halimbawa, pagtatanong sa Purple Pupil para makahanap ng taong kasintahan, hindi maisip ni Purple Pupil kung anong klaseng senaryo ang mangyayari. To put it nicely, it was humans and dragons, to put it mildly, never mind. Ngumuso si Little White, kahit anong isipin mo sa akin, gusto ko pa rin ang mga tao, hindi ako interesado sa mga dragon men, lalabas muna ako para mamasyal. Lumakad si Little White na walang pakialam. Ngumiti si Little Fire nang walang pakialam, Brother Minister, wala ka bang matapang na ideya? Little Fire, ano na naman ang kalokohan mo? Kuya Lance, hindi naman talaga hindi makatotohanan para kay Little White na humanap ng taong lalaki, Isipin mo, wala namang pinagkaiba ang babaeng tao at babae kapag nadismaya si Xiaobai sa anyo ng tao, di ba? Kung gayon, bakit hindi ka maghanap ng isang taong kasintahan, walang pagkakaiba sa pagitan ng isang tao at isang tao kapag ikaw ay nadidismaya sa anyo ng tao? Sabi ni Lance. It's a matter of orientation. I can't have feelings for human women deep inside, pero kung talagang may feelings si Sebastian sa mga human men, it's perfectly feasible, tsaka ang Dragon Tribe pa rin ang tingin ng tao sa taas. 1902. Makalipas ang 3 araw. Ilan sa inyo, iniimbitahan kayo ng aming pinuno ng angkan. Dumating ang isang dalagang dragon upang imbitahan sina Lance at Little Fire at ang iba pa. Si Little White ay abala sa pagsasabing, ang aking pinagmulan ba ay nalaman ko. Ewan ko dyan, malalaman ko kapag pumunta ako dyan. Agad na pumunta si Lance at ang iba pa sa Valley of the Dragons. Pagdating nila sa Great Hall ng Dragon Clan, naghihintay na ang clan leader sa Great Hall, at bukod sa clan leader, may 12-12 ng dragon sa Great Hall, pero syempre, lahat sila ay nag-disguise bilang tao, at ang anyo ng tao ang pinakaangkop sa anumang bagay. Dati, sinabi ng pinuno ng angkan na si Lance at ang iba pa sa kanila, ang mga tao ng Extreme South Continent, ay lubhang nakakainis, ngunit sila ay nagiging tao, na hindi isang contradiction, dahil mayroong maraming uri ng mga tao, tulad ng half-immortals, at maging ang heavenly immortals, na lahat ay kabilang sa sangkatauhan, ngunit sila ay isang mas advanced na iba't ibang mga tao. Sa mata ng mga dragon at iba pang mga banal na hayop, ang mga tao ng Extreme South Continent ay ang pinakamababang uri ng tao, at kinasusuklaman din nila ang pinakamababang uri ng tao.
Habang naglalakad si Lance at ang iba pa, malinaw na may ilang makapangyarihang nilalang sa pangunahing bulwagan, at hindi gaanong makapangyarihan sila kaysa sa pinuno ng angkan, lalo na ang isa sa kanila, ang mukhang mas matanda, ang matandang dragon. Matapos makapasok si Lance at ang iba pa sa pangunahing bulwagan, ang matandang dragon na lalaking iyon na may maputlang hitsura ay nakatitig ng diretso kay Sebastian. Tila may sagot na si Lance sa kanyang puso. Sinabi ni Lance, pagbati sa lahat ng Dragon Seniors, pati na rin sa Dragon Daoists. Isang nasa katanghaliang gulang na dragon na lalaki ang nagsabi, kayong mga hamak na tao ay hindi kwalipikadong magbigay ng respeto sa amin. Pinandilatan ng Patriarch ang Draconian na nagsalita, hindi mo pa-turn para magsalita dito, maaaring mga tao sila mula sa Extreme South Continent, pero bisita natin sila sa ngayon. Oo, clan leader. Ang nasa katanghaliang gulang na dragon na lalaking iyon ay galit na ibinaba ang kanyang ulo at humingi ng paumanhin. Sinabi ng punong angkan ng dragon kay Lance, kasamang Daoist na si Tang, iniimbitahan kita rito dahil pagkatapos ng 3 araw na pagsip, nakagawa na kami ng paunang pagsisiyasat sa pinagmulan ng maliit na puting dragon, ngunit hindi pa ito napatunayan. Kaya mangyaring makipagtulungan sa amin upang i-verify ito. Oo naman. Sinabi ng Patriarch, sinala namin na si Little White ay apo ng matandang Patriarch ng aming Dragon Clan, Prisoner Weakness. Sa orihinal, walang nakakaalam tungkol sa bagay na ito, dahil kakaunti lang ang nakakaalam tungkol sa kapanganakan ni Xiaobai. Mga 100 taon na ang nakalilipas, ang aming matanda. Ang Patriarch at ang kanyang anak at manugang na babae, ay naglalakbay sa ibang bansa, at sa kanilang paglalakbay, nakatagpo nila ang Underworld Clan of the Seven Seas, at ang aming Dragon Clan at ang Underworld Clan ay magkaaway sa mundo, kaya naganap ang isang labanan. Sa oras na iyon, ang manugang ng aming matandang clan leader, ay nagdadalang tao na, ngunit hindi pa siya nangganganak, ilang taon pa bago siya manganak. Lahat sa kasamaang palad ay namatay. Habang naglilinis sa larangan ng digmaan, nalaman ng matandang hepe na nawawala ang bata sa tiyan ng kanyang manugang. Sa oras na iyon, naisip nila na malamang na kinuha ito ng isang tao mula sa Underworld Clan na bumukas ang tiyan. Gayunpaman, ilang araw na ang nakalipas, bigla mong dinala rito ang maliit na puting dragon, kaya nagkaroon kami ng matapang na ideya. Oh, ang matapang na ideyang ito ay, maaaring si Little White ang bata na nasa tiyan ng matandang pinuno ng angkan noon. Ang matapang naming hula ay maaaring sa panahon ng labanan, alam iyon ng anak at manugang ng matandang ninuno. Siya ay mamamatay, at ang matandang patriarka ay masyadong abala sa pakikitungo sa iba pang mga angkan ng Underworld para magkaroon ng panahon sa pag-aalaga, kaya sa desperasyon, ang anak at manugang na babae ng matandang patriarch, kinuha ang mga bagay sa kanilang sariling mga kamay, sinira ang kanilang tiyan, inilabas ang bata sa loob, at pagkatapos, buong lakas, sinira ang kawalan at ipinadala ang bata sa isang mabigat na dagat. Imposible para sa aming mga dragon na lumitaw sa isang lugar sa ibaba ng 6 na mabigat na dagat, lalo pa sa pinakamababang antas ng One Heavy Sea. Limitado ang kapangyarihan ng manugang na babae ng matandang pinuno ng clan, kaya sinira niya ang kawalan at maaari lamang mag-teleport sa ang One Heavy Sea, dahil ang One Heavy Sea ang may pinakamanipis na espasyo. Ngumiti si Lance, talagang matapang ang ideyang ito. Naku, hindi kami gumagawa ng walang batayan na hula, kung tutuusin, mahirap ipaliwanag ang hitsura ni Sebastian sa One Heavy Sea, at ang hula lang na ito ang makakapagpaliwanag nito ng malinaw. Siyempre, totoo man o hindi, kailangan din naming pumasa sa verification. At ngayon ay narito ang matandang pinuno ng angkan, pati na rin ang anak ng matandang pinuno ng angkan. Siyempre, ang anak ng matandang pinuno ng angkan ay kapatid ko rin. Napatingin ang lahat sa mas matandang dragon na iyon. Ang matandang dragon na iyon ay may higit na lakas sa kanya, at tiyak na mas malakas siya kaysa sa pinuno ng angkan. Tumayo ang matandang pinuno ng angkan at lumapit kay Little White, tinitigan siyang mabuti, sa hitsura nito, medyo kamukha ni Little White ang kanyang ina. Idiniin ng matandang pinuno ng angkan ang kanyang kamay sa tuktok ng ulo ni Little White, at biglang namuti ang mga mata ni Little White at nanginig ang kanyang katawan. Ilang sandali pa, binitawan ng matandang pinuno ng angkan si Little White, at bumalik sa normal si Little White. Old Clan Chief, how is it?
Ang patriarch ay abala sa pagtatanong. Iniwan ng matandang patriarch ang luha ng dragon at humikbi, apo ko talaga to, woohoo. Ah! Ang patriarch ay nanginginig ng malalim, bago ito hulaan, ngunit hindi ko inaasahan na tama ang hula, kaya talagang, noon, ang mga magulang ni Little White, sa oras ng kamatayan, ay nabasag ang kanilang mga tiyan at nagpadala ng Little White sa One Heavy Sea. Bagamat hindi pa full term si Xiaobai at isinilang ng maaga, ilang taon lang siyang nahihiya, para makaligtas siya. Pagkatapos may padala si Little White sa One Heavy Sea, nahulog pa ito sa mga kamay ni Xia Shaoxin, at pagkatapos ay sa mga kamay ni Lance pagkatapos nun. Ang patriarch ay abala sa, Xiaobai, ito ang iyong lolo, bilanggo na kahinaan, hindi pa nagbibigay ng respeto. Ako. Namumula ang mga mata ni Xiaobai. Wow! Tumingin ang matandang patriarch kay Xiaobai, na parang nakikita ang kanyang anak na lalaki at manugang, siya ay malungkot. Sinabi ni Lance, Little White, salubungin ang iyong lolo ng mabilis. Lolo. Namumula ang mga mata ni Little White habang siya ay tumawag. My good granddaughter. Sabay yakap ng matandang patriarch kay Little White. Lahat ng tao sa palasyo ay napalingon sa kanilang mga lolo't lola. Sa mahabang panahon, ngumiti ang patriarka at sinabing, matandang patriarka, binabati kita, natagpuan mo ang iyong apo. Ang apong babae na ito ay orihinal na hindi alam na siya ay umiiral pa, kung hindi, hinanap na siya nito. Masayang sinabi ng matandang patriarch, salamat, salamat sa inyong lahat, at sa inyo. Tumingin ang matandang patriarch kay Lance. You're welcome. Bahagyang ngumiti si Lance. Anong pangalan mo? Tanong ng matandang patriarch. Si Little White ay abala, lolo, tinatawag siyang Kuya Lance. Sumagot si Lance, bumalik sa senior, ang pangalan ko ay Lance. Lance, magiging kaibigan na kita simula ngayon. Ah! Naku! Hindi ako manggahas. Ipinahayag ng patriarch sa lahat sa publiko, lahat, ipinapahayag ko na simula ngayon, si Xiaobai ang prinsesa ng ating Dragon Clan. Prinsesa, prinsesa, prinsesa. Ang mga dragon sa bulwagan ay nagrally ng kanilang mga braso at sumigaw ng ilang beses upang ipakita ang kanilang pagtanggap sa Little White. Si Little Fire ay abala sa pagsasabing, Little White, congratulations, nakauwi ka na sa wakas. Tila may naisip si Little White at abalang sinabi, ayaw mo ba akong umuwi kasama mo? 1903. Umuwi ka na, at mula ngayon, narito na ang iyong tahanan, ngunit syempre, kung na-miss mo kami, maaari kang palaging pumunta sa matinding katimugang kontinente upang hanapin kami. Ako. Si Little White ay mukhang napakakomplikado, at tila nag-aatubili. Sabi ni Lance, Little Bai, okay lang? Dapat nasa bahay ka na ngayon, mas makasama ang lolo mo. Kung ganoon, dapat maging ako kayo minsan. Siyempre, maaari ka ring bumalik sa Endless Gate. Sinabi ni Lance, Patriarch, ngayong natagpuan na ni Sebastian ang kanyang pamilya, wala na tayong magagawa, kaya aalis muna tayo. Dapat ba tayong magmadali? Lampas tanghali na ngayon, kaya bakit hindi ka magpahinga para sa isa pang araw at umalis ng maaga bukas ng umaga? Ngayong gabi ay natagpuan ng matandang patriarch ang kanyang apo at ang ating Dragon Clan ay magdaraos ng isang piging, nanalo, hindi ka pumapasok. Well, masaya kami na natagpuan ni Sebastian ang kanyang lolo, at kailangan naming dumalo para tulungan si Sebastian na magdiwang, sabi ni Lance. Okay, please be here on time tonight. Okay. Unang URLM, Konshu 8. Net. Si Lance, Little Fire, at Purple Hitomi ay pansamantalang umalis sa palasyo ng pinuno ng angkan, habang si Little White ay kasama ng kanyang lolo. Sa hinaharap, tiyak na hindi mabubuhay si Sebastian kasama si Lance at ang iba pa sa loob ng mahabang panahon, at si Lance ay medyo nabalisa sa loob. Sinabi ni Little Fire, dapat tayong maging masaya para kay Little White, walang paraan para sundan niya tayo, at ngayong nasa Dragon Clan na siya at may ganoong kataas na katayuan, tiyak na hindi siya magkakamali. Oh, totoo naman. Tumingin si Lance kay Violet Pupil, na mukhang hindi masaya. Violet Hitomi, ano ang iniisip mo? Tanong ni Lance. Hindi, masaya din ako para kay Little White.
Tinapik ni Lance ang balikat ni Hitomi at sinabing, Hitomi, dapat mo ring isipin ito, sa pagkakakilanlan ngayon ni Little White, talagang imposible para sa kanya na maging manugang mo. Huwag, wala talaga akong iniisip na ito, kahit na mayroon ako, iyon ay dati, mula nang malaman ko na si Little White ay may gusto sa mga tao, hindi ako nangangahas na isipin iyon. Busy si Hitomi sa pagpapaliwanag. Nako, kung tutuusin bata pa si Little White, immature, tsaka lumaki na naman siya sa sangkatutak na tao simula pa noong bata pa siya, kaya hindi mo may seryoso kapag may sinabi siya na parang gusto niya ang tao. Masanay na siya sa Dragon Race, malalaman niya kung ano ang kailangan niya. Purple Pupil, kung talagang gusto mo si Little White, kailangan mong magsumikap sa paglilinang at maging isang extinct strong dragon, para magkaroon ka ng kagandahan. Ngunit umiling si Purple Pupil at bumantong hininga, ngunit nag-evolve ako mula sa isang augmented serpent, at nagsimula ako sa malayo sa likod ng mga natural na dragon na ito, at halos wala ng pag-asa na malampasan sila. Hindi sa ako ay bigo, ngunit kailangan kong harapin ang katotohanan. Sinabi ni Lance, hindi mo mapipilit ang anuman, ipagpatuloy mo lang ang iyong puso, huwag maglagay ng labis na mental pressure sa iyong sarili, kung ang pressure ay hindi maaaring gawing motibasyon, sa halip ay makakaapekto ito sa iyong paglilinang. Manam, mabuti. Nang gabing iyon, sina Lance, Little Flame, at Purple Pupil, silang tatlo ay pumunta sa Dragon Clan Hall para dumalo sa kapistahan. Ang hindi inaasahan ni Lance ay ang Dragon Clan ay kumakain ng parehong pagkain gaya ng mga tao, ngunit nagluto din ng pagkain, prutas at gulay, at alak, at gayon din sa pagbuhos ng mga chopstick ng tsaa. Tandaan, sumangguni sa Dragon Palace of the Eastern Sea sa paglalakbay sa kanluran. Kung hindi siya sigurado na ito ay isang lahi ng dragon, iisipin ni Lance na ito ay isang uri ng bulwagan ng palasyo nang tumingin siya sa silid na puno ng mukhang tao na mga dragon. Kuya Lance, Kuya Little Fire, Kuya Purple Hitomi, nandito ka, pasok ka. Nakita ni Sebastian. Dumating si Lance at ang iba pa at tumakbo palabas sa takot. Ang Little White ay muling nagbihis, nakasuot ng mga damit na puno ng mga katangian ng dragon, at biglang, ang kanyang buong imahe ay nag-iba, at siya ay maraming beses na mas maganda kaysa dati. Wow! Little White? Ngayon kahit nasa tingin ko ang ganda mo ah. Little Fire kuya, maganda na ako ah. Little White said with a flick of her skirt and a pose. Sa hindi kalayuan, maraming lalaki ng Dragon Clan ang nakatitig kay Little White, na hindi lamang bida sa kapistahan, ngunit nakaakit din ng atensyon ng lahat sa limelight. Mabilis na umupo si Lance, at inimbitahan ng pinuno ng clan si Lance sa kanyang itaas na upuan, ngunit ang ilang mga dragon ay tumingin pa rin kay Lance gamit ang kanilang mga matandang mata, at mahirap para sa kanila na baguhin ang kanilang saloobin sa mga tao sa matinding katimugang kontinente. Sa ngayon, sa panahon ng kapistahan, ang mga kanta at sayaw ay inaawit at sinasayaw, at ang magagandang babae ng angkan ng dragon ay pumasok sa pangunahing bulwagan upang ipagdiwang ang matandang pinuno ng angkan na natagpuan ang kanyang apo. Nalaman ni Lance mula sa isang dragon clan na ang matandang pinuno ng angkan ay isang malakas na lalaki na malapit ng umakyat, sa kabutihang palad, natagpuan na niya ang kanyang apo ngayon, kung siya ay ilang dekada, o 100 taon na huli, ang matandang pinuno ng angkan ay maaaring umalis. Ang alak ng Dragon Clan ay napakasarap, at si Lance ay uminom ng marami, higit pa, at bumalik lamang sa kanilang guest room ng gabing iyon. Nang pumasok si Lance sa kanyang guest room, nakita niya ang isang babaeng Dragon Clan na nakaupo sa kama. Kinusot ni Lance ang kanyang mga mata upang matiyak na hindi siya nagkakamali, ito ay isang babaeng dragon, ngunit ang babaeng dragon na ito ay ordinaryong hitsura, ang kanyang kaharian ay mababa, at ang kanyang poster ay langit at lupa kumpara kay Xiaobai. Nawala ng masabi si Lance at nagtanong, ikaw? Hello, hiniling ako ng matandang patriarch na pumunta at pagsilbihan ka bilang tanda ng kanyang pasasalamat. Sabi ng babaeng dragon na iyon. Nagulat si Lance, hindi niya maintindihan. Tulungan na kita sa mga damit mo. Sabi ng babaeng dragon. Teka, anong ibig mong sabihin sa pagsisilbi? Ah, no, you're uninvolved. Hindi mo pa alam yung isa. Hindi ko lang maintindihan, dragon ka, tao ako, sa pagitan natin. Sigurado ka.
Nakasimangot si Lance at sinabing. Sabi ng babaeng dragon na yun, pagkatapos kong mag-transform sa anyo ng tao, wala na akong pinagkaiba sa'yo ano bang hindi sigurado? Oh! Kakaibang tumingin ang mga mata ni Lance sa babaeng dragon na iyon. Ang babaeng dragon ay tila medyo nagalit at sinabi, makinig, kung hindi dahil sa utos ng matandang pinuno ng angkan, hindi ko sana pinagsilbihan ang pinakamababang antas ng mga tao tulad mo sa Extreme South Continent. Ikaw, ang pinakamababa. Antas ng mga tao, ay hindi karapat-dapat na dumaila sa mga paa kasama ang ating Dragon Clan. Gayunpaman, ang ating matandang pinuno ng angkan ay nagpababa ng dignidad ng angkan ng dragon upang ipakita ang kanyang pasasalamat sa iyo na hiniling niya sa akin na pagsilbihan ka. Oh, anong yabang, kaya isang karangalan at isang mataas na utos para sa akin kung maaari kong araw dragon. Ito na, ikaw ang pinakamababa sa mga tao, ni hindi karapat-dapat dito. Inutusan ako ng matandang patriarka upang ipakita ang kanyang pasasalamat sa iyo. Ha. Tumawa si Lance. Kalimutan na natin ang tungkol sa tao at sa dragon, posible ba talaga, ngunit sa ganitong poster maliban na lang kung hindi nakakita ng babae si Lance sa loob ng 10,000 taon. Pumunta ka, salamat sa matandang patriarch para sa akin, pinahahalagahan ko ang kanyang kabaitan. Kinawian ni Lance ang kanyang kamay. Gayunpaman, naramdaman ng babaeng dragon na parang napahiya siya at galit na sinabi, anong ibig mong sabihin, pinapahiya mo ba ako? Are you sick? What did I humiliate you for? Hindi naman sa sinasabi mong mataas ako, pero kung ganoon nga, bakit mo ibinababa ang status mo kung hindi ka aalis? 1904. Totoo yan? Pero bilang lowest rankang human, hindi ka qualified na tumanggi sa akin, ako lang ang tumatanggi, hindi ikaw. Ngumisi si Lance, kung hindi ako nagkakamali, dapat ikaw ang pinakamababang katayuan sa lahi ng dragon, na dalubhasa sa paglilingkod sa iba, tama ba? Nanginginig ang mukha ng babaeng dragon na iyon, sa katunayan, siya ang pinakamababa sa angkan ng dragon, kung hindi ay hindi siya ipinadala para gawin ang ganoong bagay. Ngumuso ang babaeng dragon, hindi paano, kahit na ako ang pinakamababa sa lahi ng dragon, kumpara sa mga tao sa iyong Extreme South Continent, ako ay walang katulad na marangal, isang pag-iral na hindi mo kayang tingnan. Hindi nagabala si Lance na abalahin siya at ngumuso, maaari ka nang lumabas. Kung maglakas loob kang tumanggi sa akin, maniwala ka sa akin kung lalabas lang ako at sisigaw, hindi mabilang na mga dragon ang darating upang patayin ka. Tapos lumabas ka at sumigaw, kahit anong sigaw mo, hindi ako interesado sa'yo, kung hindi ka lalabas, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Maghintay ka. Nataranta ang babaeng dragon na iyon at tumakbo palayo. Nagmura si Lance, psycho. Pumasok si Little Fire mula sa pintuan. Kuya Lance, anong nangyari? Hindi ka lasing na manligaw sa babaeng dragon, by golly, masyado kang matapang para gawin yun, kahit Dragon Princess si Sebastian. Mataas at makapangyarihan na ang Dragon Clan, at mababa ang tingin sa mga tao ng Extreme South Continent. What nonsense? It's a psychotic dragon woman who wanted to serve me, and I refused, and she was actually annoyed that I actually wanted to curse, oh that what? Ministro, napaka-charming mo. Ito ay ipinadala ng matandang patriarch, upang ipakita ang kanyang pasasalamat sa akin. Bakit hindi ka maglaro ng kaunti, kung gayon, ministro? Walang kasiyahan para sa walang kabuluhan, at mabuti ka ring subukan at makita kung kaya mo talaga at dragon. Roll. Hahaha. Tumawa si Little Fire at naglad palayo. Pagkaalis ng Little Fire, biglang nagsisi si Lance, hindi naman iyon ang gusto ni Lance, ngunit, hindi ito kailangan ni Lance, bakit hindi niya ito maibigay kay Purple Hitomi? Ilang kwartong pambisita lang ang Purple Hitomi, kaya naibigay sana ito kay Purple Hitomi. Ngunit ang pagsisisi ay hindi nakapakipakinabang. Ang babaeng dragon na iyon ay bumalik sa Old Clan Chief upang magulat pabalik, na nagsasabing hindi siya kailangan ni Lance. Walang sinabi ang matandang patriarch, ngumiti lang siya, iniisip kung si Lance ba ang masyadong pangit para sa kanya. Hindi maaaring, pagkatapos ng lahat, sa mga mata ng lahat ng mga dragon, si Lance at ang iba pa ay may napakababang katayuan, at kung nagpadala siya ng magandang babae sa kanya, tiyak na pagchichismisan siya.
Kinabukasan, maagang nagising si Lance sa umaga. Little Fire, Purple Hitomi, malapit na ang oras. Mabuti. Lumabas silang tatlo ng kwarto at nagpaalam muna kay Sebastian. Kuya Lance, babalik ka ba agad? Puno ng pagbibitiw si Sebastian. Oo. Ilang araw na rin simula nung tumira ako sa Dragon Clan. Sige. Little White, tandaan mo, babalik muna tayo. Sumenya si Lance kay Little Fire at lumipad. Maluhaluhang pinanood ni Little White si Lance at ang iba pa, pabigla-bigla na gustong sundan sila ng ilang beses. Mabilis na umalis si Lance sa teritoryo ng Dragon Clan. Brother Lance, babalik na ba tayo sa Endless Gate? Tanong ni Little Fire. Alam ni Lance na talagang gustong pumunta ng Little Fire sa Unicorn. Sinabi ni Lance, Little Fire, gusto mong pumunta sa Kin Clan, kung ganoon, sasamahan kita. No hindi, ako don't ibig sabihin ng that Brother Lance, ang mga nakaraan ilang days sa ang Dragon Clan, natin magkaroon ng dinatamo ilang pag-unawa ng ang other kontinente ng ang 7 seas, at maging ang mas malayo north, may ang maraming mga karera pamumuhay dito, hindi lamang ang Dragon Clan, subalit ang din ang Killing Clan, at what's mas maraming, ang Underworld Clan, at maraming other mga karera, lahat ng ang mga karera, ang saang antas ng banal hayop, mas mataas na antas mga species kaysa sa humans, sila magkaroon ng mataas pangitain at alamin ang pababa sa humans napaka-much. At anumang rate, Violet mag-aaral at ako. Ano ang kilin at dragon mga karera, upang ilagay ang ito bluntly, kung natin pumunta ang saang 7 seas, where sa hindi bababa sa A kaunti mas maraming makilala ang pagkakaiba kaysa sa you Brother Lance, sa katotohanan, ako gusto upang hilingin sa kakong kaatlilang mag-aaral maaari return upang Tang Dynasty pasukan firsty gusto upang gumawa ng mga aking paraan pamamagitan ng aking sarili, at ako can't panatilihin ang sumusunod iyong as. That won't do, Lance matatag disang-ayon. Brother Lance, I'm nagmamakaawa ka, hayaang akin gumawa ng mga aking paraan nag-iisa, don't mag-alala, ako, maliit apoy, karamihan hindi, a jobber, at kaalam aking lakas bilang welly magkaroon ng naman ng mga alaala, maging ang kung ako ay isinilang a unicorn, ako mayo hindi maging mas maraming malakas kaysa sa me. Little lagablab ng apoy, ano ang kasigurado ka don't gusto akin upang kaakibat ng you? Ay kailangan upang lumakad nag-iisa masyadong, ministro, ako can't panatilihin ang sumusunod ka, bukod sa, kung ako hanapin ang Kilin Clan, sa hindi bababa sa aisle maging mas ligtas, hindi tulad ng ka, ang kung ang Kilin Clan ay masamang para sa mga ka, kaya ako gusto upang maging alone. Little Apoy ay napakamalinaw na ang. Naturally, Lance ay hindi pagpunta upang force ito anumang lalo pang. Inakaso, maging maingat na, I'll maghintay para sa mga kaupang return. Ma'am, don't mag-alala. I'll maging careful, Lance tinapik-tapik maliit Fires balikat. Brother Lance, I'll iwanan ang unang den. Go ng maaga, gumawa ng mga iyong paraan sa ang mundo, at alamin ang paglakad upang iyong return. Good. Little Apoy tumango si, pagkatapos ay lumipad off sa ang kabaligtaran direksyon ng walang katapusang pasukan. Lance at Violet mag-aaral ay kaliwa sa ang kalangitan. Lance sinabi ng, Violet Hitomi, ang kakailangan upang gumawa ng mga ipahinga para sa mga ito pamamagitan ng yourself. Me, isa dapat pumunta ang saang world, lilang mag-aaral sinabi ng, Uncle Ministro, it's talagang mas maraming tulad ng I'm pagpunta upang ang Dragon Clan. Didn't ka lang ang nang ang Dragon Clan, Minister, although ang Dragon Clan doesn't gamutin ang akin well, ako gusto upang magkasya sa may dem. That's tama, ako ay pabaya, ako dapat magkaroon ng sumunod up at itinanong Sebastian upang magbigay ng kamay upang tulong kamanirahan pababa sa ang Dragon Clan, may Sebastian's katayuan ng, ito dapat magkaroon ng naging a-breeze. Minister, ako gusto upang umasa sa aking sarili, maging ang bagaman ako karamihan jaw ahas nagbago, ako maniwala na ako karamihan hindi mas masahol pa kaysa sa ang mga isinilang dragons. Purple Hitomi, kung kagusto upang ang isang bagay na, lang pumunta ng maaga at ang thank ka, Tiyo Ministro, pagkatapos ay I'm returning upang ang Dragon Clan. Do ka gusto akin upang ipadala ang mga kasalikod, sundin up my shout. Hindi talaga.
Bueno, kung gayon, mag-ingat at magpadala ng mensahe pabalik sa hinaharap kung ikaw ay nanirahan sa dragon. Mabuti. Pinanood ni Lance ang Purple Pupil na bumalik sa daan pabalik sa Dragon Clan. Bumantong hininga si Lance, 4 na tao ang lumabas sa paglalakbay na ito, at bilang isang resulta, siya lamang ang bumalik. Bukod dito, lahat sila ay maaaring magkaroon ng mga bagong tahanan sa hinaharap, ang Little Fire ay tiyak na babalik sa Kilin Clan sa hinaharap. At ang Purple Pupil ay tiyak na manirahan din sa Dragon Clan. Si Lance ay medyo gumagala sa loob, bumantong hininga, pagkatapos ay tumalikod at lumipad. Napakababa ng katayuan ng mga tao sa Extreme South Continent, kung sakaling mapuko ang ibang lahi sa labas, maaaring magdulot ito ng kapahamakan sa buong Extreme South Continent, mas mabuting bumalik muna sa Endless Gate, magtanim ng mabuti, ilabas ang kaharian, at sa hinaharap ay umabot sa ika-7 o maging sa ika-8 yugto ng kapigatian, at pagkatapos ay babalik upang kumilos. 1905. Bumalik si Lance sa Endless Gate. Hoy, asan na yung iba? Sebastian, Violet Eyes, Little Fire. Nang makita ng lahat si Lance na bumalik na mag-isa, naisip nila, may nangyari sa kanilang lahat. Don't worry. We came to the Dragon Clan, where we found Sebastian's family. Sebastian is already with her family. Purple Hitomi also chose to stay with the Dragon Clan, he wanted to fit in, and as for Little Fire, he hinanap ang kanyang angkan, at ang Seven Seas ay mayroong Kilin Clan. Kung ganoon bakit hindi ka sumama? Gusto ni Little Flame na mag-isa, at nakita kung gaano siya determinado, wala akong masabi. Siya nga pala, sa hinaharap, sino man sa inyo ay hindi dapat umalis ng mag-isa sa Extreme South Continent. Ang pag-alis sa Extreme South Continent sa pagkakataong ito ay nagpaunawa sa akin ng katotohanan na ang ating mga tao sa Extreme South Continent ay napakababa. Alam mo ba kung paano tayo tinitingnan ng ibang mga lahi ng Seven Seas? Sa kanilang mga mata, tayong mga tao sa Extreme South Continent ay parang ipis sa ating mga tao, nakakainis at gustong tadyakan kapag nakikita natin, pero kahit anong adyakan natin, mas marami pa rin sa bawat sulok dahil napakataba ng ipis. Ganun ba kalala tayong mga tao? Walang anuman yang mga dragon na yan, may mga immortal pa tayong tao, hindi na rin ba minamaliit ng mga dragon ang mga immortal? Ang mga immortal ay immortal at tayo ay tayo, bagaman lahat tayo ay tao, sa mata ng mga banal na hayop na iyon, tayo ay magkaibang lahi ng iisang lahi. Sige, hindi kita kakausapin, pupunta ako sa linangin, sa pagkakataong ito ay umalis sa Extreme South Continent, mayroon akong kaunting pananaw. Agad na pumunta si Lance upang magtanim. Sa isang kisap mata, si Lance ay nagtanim ng kalahating taon. Makalipas ang kalahating taon, iminulat ni Lance ang kanyang mga mata, at bagamat mayroon siyang kaunting pangunawa, 180,000 milya pa rin ang layo niya mula sa pagpasok sa ika-6 na yugto ng kapigatian. Ang pag-abot sa kasalukuyang kaharian ay napakahirap ilipat. Pasulong, at kaunting panahon pa lamang mula noong nakalusot si Lance sa ika-5 yugto ng kapigatian, kaya walang masyadong pagmamadali. Nagtataka ako kung kumusta na ang Little Fire ngayon, nakasanayan pa ba ni Sebastian na manirahan sa Dragon Clan? Nakasama na ba ang Purple Pupil sa Dragon? Bulong ni Lance sa sarili. Kapag lumabas si Lance sa cultivation room, makikita niya ang Little Fire sa tuwing lalabas siya ng cultivation room sa hinaharap, ngunit ngayon, hindi niya ito makita. Lance, natapos mo na ang iyong cultivation. Well, may balita ba sa nakalipas na kalahating taon? Tanong ni Lance. Hindi. Tumanggo si Lance, sa kalahating taon, walang nagbago sa Immortal World, 1,000 taon sa Immortal World ay walang nakikitang pagbabago. Biglang nakita ni Lance ang isang kakilala, na lumilipad sa kalangitan. Black Eagle. Matagal na siyang hindi nakita ni Lance, simula nang ilabas siya mula sa Mortal Realm. Ang Black Hawk ay ang ninuno ng mga robot sa Mortal Realm. Sumigaw si Lance, Black Hawk, lumapit ka sa akin. Si Black Hawk, na lumipad sa malayo, ay narinig ang boses ni Lance, na tila may matinding kapangyarihan, na ikinadismaya ni Black Hawk sa mahabang panahon dahil hindi niya ito maipaliwanag sa siyentipikong paraan. Masyadong maliit sa harap ng mga dakilang kapangyarihan ng magsasaka. Mabilis na lumipad ang Black Eagle sa harap ni Lance.
Pagpupugay kay Senior Damon. Yumuko si Black Hawk. Black Hawk, matagal na kitang hindi nakikita. Oo, Senior Damon. Ito ay 9 taon, 3 buwan at 11 araw. Sabi ni Black Hawk, si Black Hawk ay isang robot, at ang mga araw at ganoon ay mahusay na binibilang. How about that, any luck now? How's the research on technology in the spirit world? Nakangiting tanong ni Lance. Senior Damon, bigo ako sa iyo. Napayuko si Black Eagle sa kawalan. How so? Nakita ko na ang teknolohiya ng mga robot mo sa mortal realm, bakit napakasama pagdating sa spirit realm? Senior Damon, pinaghirapan ko ito sa nakalipas na 9 taon, ngunit sa kasamaang palad, ang pag-unlad ay napakalimitado, upang maabot ang antas ng isang immortal, sa palagay ko ay maaaring kailanganin pa rin ng 3 trilyong taon ng pag-unlad. Ano? 3 trillion years. Black Hawk, alam mo ba ang sinasabi mo, after 3 trillion years, naaagnas na ang katawan mo. Ito ang aking pinakakonserbatibong pagtatantya, ang aming teknolohiya ng robot, upang maabot ang antas ng mga immortal, ay mangangailangan ng henerasyon pagkatapos ng henerasyon ng mga robot, na patuloy na pasulong at paatras sa pananaliksik at pag-unlad. Ang teknolohiya ng ating mortal na mundo ay masyadong mahina at mahina upang malutas sa harap ng husay ng walang kamatayang practitioner. Ang immortalisasyon ay likas na isa pa, mas sinaunang teknolohiya, isa na nakasentro sa tao at higit na naaayon sa mundo. Marahil, hindi mabilang na taon na ang nakalipas, umiral din ang ating uri ng teknolohiya, ngunit, sa paglipas ng panahon, ito ay inalis na. Inaasahan ko na tayong mga robot, ay magiging lipes din sa madaling panahon. Mukhang nadismaya si Black Hawk. Black Hawk, bakit ka madidismaya? Maalis man o hindi, patunayan mo lang sa katotohanan. Senior Damon, hindi mo naiintindihan, ang ating mga limitasyon ay napakalaki, na lumilikha ng ating limitadong pag-unlad, sa mortal na mundo, maaari tayong maging maharlika, ngunit sa immortal na mundo, tayo talaga. Sige, pagsikapan muna natin, pwede ka nang mag-abala. Good. Lumipad ang Black Eagle. Bumantong hininga si Lance sa loob-loob, ang Black Hawk ay isang robot, hindi ito mabibigo ng walang dahilan o sa pamamagitan ng mga emosyon, dapat itong magkaroon ng ilang data upang suportahan ang bigong conclusion. Tamang sabihin na ang teknolohiya ng mga robot ay masyadong limitado. Siyempre, kung sa hinaharap, sabihin 3 trilyong taon mula ngayon, ang teknolohiya ng mga robot ay talagang nalampasan ang teknolohiya ng mga immortal na magsasaka, kung gayon hindi ito magiging isang malaking kapahamakan para sa mga walang kamatayang magsasaka. Kung ito ay talagang umunlad ng ganito, at ang walang kamatayang magsasaka ay nagsumikap ng husto upang makamit ang isang kalamidad, ngunit ang random na kanya ng isang robot ay katumbas ng kapangyarihan ng isang bagyo, at ang walang kamatayang magsasaka ay tiyak na mawawala. Tiyak na mapapawi ang mga tao, lahat ng uri ng paglilinang ng mga hayop, lahat ng uri ng mga banal na hayop, mga dragon, lahat ng lahi ng immortal na sistema ng paglilinang, lahat ay mawawala. Wala na. Ngunit ang posibilidad na ito ay napakababa, dahil ang mga robot ay masyadong limitado upang bumuo sa lawak na ito. Sa loob, tiyak na ayaw ni Lance na mangyari ito sa hinaharap, at marahil ay isang magandang bagay na ang mga robot ay walang pag-unlad ngayon. 1000 extremes, pupunta ako sa 6 seas. Sabi ni Lance. Pumunta sa 6 seas para saan? Hindi ko alam, maglakad-lakad ka lang, tingnan mo iyong mga sangay ng 6 seas endless gate, at siya nga pala, mamasyal sa dagat ng kamatayan. Ang dagat ng kamatayan ay walang bimbo na mabangis na hayop. Naku, hindi ka maniniwala kapag sinabi ko, pero kapag nagalit ako, takot pa nga sa akin ang bimbo beast na yon. Paano kaya iyon? So, I want to find out more about it, now that my cultivation also entered a bottleneck and it's hard to move forward, I have to find more inspiration from other directions. My instincts tell me that going to Bimbo will help me. Well, kailangan mong mag-ingat kung gayon. Oo naman. 1906. Hindi nagtagal ay dumating si Lance sa 6 Seas. Unang bumaba si Lance sa First Division ng Endless Gate, kung saan dating matatagpuan ang Mo Dynasty. Ang ministro ng unang dibisyon ay ang dating Panginoon ng Huying Ridge. Greeting the Gate Master.
Nang makita si Lance na bumaba, ang unang ministro ay nataranta at nagdala ng ilang half-immortals para magbigay galang. Hindi na kailangang maging magalang, bumaba lang ako para tingnan ang sitwasyon ng Endless Gate. Sabi ni Lance. Gate Master, rest assured, ang iyong mga nasasakupan ay hindi nangangahas na maging tamad kahit kaunti. Sabi ni Lance, speaking of which, mahigit 8 taon na akong hindi bumababa sa Endless Gate of the Sixes, pagkatapos ng 8 taon ng development, paano na ngayon? Bumalik sa Gate Master, ngayon ang buong Endless Gate of the Sixes ay napakainit, lahat ay puno ng hilig para sa cultivation, lahat ng sumasali sa Endless Gate ay sobrang nasasabik hanggat iniisip nila na maaari silang pumunta sa punong tanggapan ng Seven Seas sa hinaharap. Ngumiti si Lance at sinabi, makakatiyak ka dyan, sinumang nagsumikap at nagtagumpay sa paglilinang ay maaaring pumunta sa punong tanggapan, ang aura ng 7 dagat ay mas malakas pa kaysa sa aura ng 5 kama dito. Sinabi ng unang ministro, sabihin sa katotohanan, ang 9 na dibisyon ng ating Endless Gate ay malapit ng magdaos ng isang kompetisyon sa paglilinang ng kabataan. Sinabi namin sa mga kalahok na iyon na ang mga makapasok sa nangungunang 10 ay magkakaroon ng pagkakataong maglakbay sa punong tanggapan, at mag-a-apply lang kami sa iyo. Sinabi ni Lance, inaprubahan ko, sa pagkakataong ito, ang nangungunang 10 kalahok ng 9 Divisions Young Immortal Cultivators Competition, ay pumasok sa punong tanggapan. Salamat sa suporta ng Gate Master, kaya mas magiging aktibo tayong lahat na Sixes Immortals. Ay, mabuti naman. Ang unang ministro ay nagsabi, Gate Master, wala kang ideya, dahil sa Endless Gate, ang buong Sixes Immortals ay puno na ngayon ng fighting spirit, lahat ito ay salamat sa Gate Master, akala ko noon ay nasira mo ang 9 Great Immortal Dynasties, iniisip na medyo makasarili ka, ngunit ngayon, bilang kapalit, ang buong Sixes Immortals ay maunlad. Sige, huwag mo akong purihin, itong Young Immortal Cultivation Competition, nagsimula na ba ito? Sa pag-uulat pabalik sa Gate Master, opisyal na itong magsisimula bukas, at ang venue para sa kaganapan ay eksaktong First Division ng ating Endless Gate. Malapit nang dumating ang mga kalahok mula sa iba pang 8 dibisyon. Manam. Kaya lang, Gate Master, pwede ka bang magbigay ng talumpati sa opening ceremony, para kapag nakita ka ng lahat, mas mamotivate sila. Ang orihinal na layunin ni Lance ay pangunahing maglakbay patungo sa dagat ng kamatayan. Gayunpaman, dahil nagkataon lang na tumakbo sa 9 na dibisyon na may hawak na kompetisyon, tiyak na kailangan itong suportahan ni Lance. Siyempre. Tumango si Lance, marami pa ring oras si Lance, kaya hindi mahalaga kung siya ay 1 araw at kalahating huli patungo sa dagat ng kamatayan. Pagkatapos ay nanatili si Lance sa unang seksyon. Nang hapong iyon, ang mga ministro ng iba pang 8 dibisyon ay nagdala ng isang grupo ng mga batang henyo kasama nila. Nang malaman nila na nandito si Lance, agad silang pumunta para magbigay galang kay Lance. Magbigay ng respeto sa Gate Master. Nakikita ko ang Gate Master, hindi ko inaasahan na ang Gate Master ay personal na darating para sa kompetisyong ito. Napatingin si Lance sa grupo ng mga kakilala na nasa harapan niya, sina Juniper Bird, Yu Chase, Xander Gaoyang, Zion, Holden, Kendall Chenley, at 8 iba pa. Nagsumikap kayong mabuti nitong mga nakaraang taon sa pamamahala sa Endless Gate. Dapat lang. Sinabi ni Lance, hindi makakalimutan ng Endless Gate ang iyong mga pagsisikap. Magalang si Gate Master. Sige, maghanda ka na para sa tournament, at iwan mo na ako. Oo. Matapos magbigay ng respeto kay Lance, umalis ang mga ministro ng ilang dibisyon. Kinabukasan, nagsimula ang tournament. Sa pagbubukas ng seremonya, si Lance ay bumaba mula sa langit, ang lahat ng mga disipulo ay labis na nasasabik na makita si Lance, at marami sa mga kababaihan ay napaiyak pa sa tuwa. Si Lance ay nasa himpapawid pa rin, at medyo hindi makapagsalita nang makita niya ang mga nasasabik na umiiyak na mga babae. Gayunpaman, nagsalita din ito mula sa kabilang panig, sa nakalipas na ilang taon, ang imahe ni Lance ay walang katapusan na pinalaki ng Endless Gate, sa mga termino ng karaniwang tao, siya ay na-brainwash, at si Lance ay naging espiritu ng buong Endless Gate. Na siyang dahilan kung bakit siya umiiyak ng walang kontrol sa sandaling nakita niya si Lance.
Tumayo si Lance sa ibabaw ng ring at sinabi sa lahat, mga disipulo, ngayon ang simula ng kompetisyon, ito ang unang youth cultivation competition, inaasahan kong lahat ng mga disipulo ay magsisikap, sino mang makapasok sa top 10, personal kong dadalhin sila. Sa punong tanggapan. Wow! Excited ang lahat, napakalaking karangalan para sa disciple master na personal siyang dalhin sa punong tanggapan. Sandaling nagkayam ang lahat ng mga kalahok, ito na ang panahon ng kanilang pamilya para sumikat, kung sino man ang makatapos sa top 10 ay tiyak na makakagawa ng pangalan ang kanilang pamilya sa 6 Seas. Ang mga kalahok sa eksena ay mga kabataan mula sa libu-libong pamilya sa 6 Seas, lahat ay wala pang 100 taong gulang. Sige, hindi na ako magsasabi ng mga hindi kinakailangang salita, tingnan natin ang iyong mga pagsisikap sa susunod, hihintayin ko kayong lahat. Pagkasabi noon, lumipad muna si Lance. Bumalik si Lance sa palasyo, ang iba pang usapin ng kompetisyon, syempre hindi kailangang si Lance ang mamuno, kailangan lang malaman ni Lance ang mga resulta. 15 araw ang tagal ng kompetisyon ng kabataan, kaya hindi ito natapos kaagad. Walang negosyo si Lance sa 15 araw na ito, kaya agad na nagtungo si Lance sa dagat ng kamatayan. Makalipas ang kalahating araw, dumating si Lance sa kailaliman ng dagat ng kamatayan. Plunge! Dumiretso si Lance sa sahig ng dagat. Beeman, sipsipin mo ako sa selyadong espasyo mo. Sigaw ni Lance mula sa ilalim ng dagat. Tila nag-alinlangan sandali si Beeman, at sa wakas, walang magawang sinipsip si Lance sa kanyang selyadong espasyo. Ikaw, bakit nandito ka na naman? Nakangusong tanong ni Beeman, na parang hindi niya tinanggap si Lance. Sinabi ni Lance, dumating ako kapag gusto ko. Sa tingin mo babahay mo ito? Kapag sinabi kong ito ang aking tahanan ay ang aking tahanan, kahit na, kapag sinabi kong ikaw ay aking lingkod, ako ay aking lingkod. Sabi ni Lance ng buong tapang, ngunit sa totoo lang ay medyo natakot si Lance nang sabihin niya iyon. Ayoko kausapin, umalis ka na lang. Teka, ayoko pang umalis, gusto kong ipagpatuloy ang paglilinang dito. You think that this place will allow you to break through to realms again, like last time? Don't even think about it, there's no more insight here for you to absorb. Bimbo, this time? Kailangan kong malaman kung bakit ka natatakot sa akin. Takot sa'yo. Aba, nag-o-overthink ka, hindi ako natatakot sa'yo. Okay, hindi ako nagpunta dito para magtaas ng impyerno kasama ka sa pagkakataong ito. Ang kapatid ko ay umalis ng mag-isa, naiinip ako sa sarili ko, at hindi ako makagalaw kahit 1 pulgada sa paglilinang ng aking sekta, kaya pumunta ako dito para makahanap ng inspirasyon. Gusto kong malaman ngayon, tungkol sa iyo at sa katotohanan na minsan mong sinabi na kilala mo ako sa nakaraang buhay. Well, sa past life mo? Demonyo ka? Ayoko ng pag-usapan. Masungit na sinabi ni Lance, say it. Huwag mong sabihin. Bibigyan kita ng huling pagkakataon, sabihin mo na. 1907. Huwag mo akong gawin, ayoko na pag-usapan. Beaumont, dapat nasaktan kita sa nakaraang buhay, hindi ba? Tanong ni Lance. Walang tunog sa hangin. Sinabi ni Lance, ano ang mga sama ng loob mo sa iyong nakaraang buhay? Pag-usapan natin ito ngayon, halika, kahit na ano, mag-sorry muna ako sa iyo. Matagal na tumahimik ang hangin bago niya sinabing, I don't need your apology. Nako, parang tama ang hula ko. Kung ganoon, hihingi ako ng tawad sa iyo lalo na, gusto kong kalimutan mo na ang galit mo, kahit ano pa man ang ginawa ko sa iyo sa nakaraang buhay ko, sa akin, sa dating ako. Ay patay na. Patay na ako, at hindi mo pa rin ako pinapatawad. Matagal na napabuntong hininga ang boses sa hangin, at oo, isa kang bastos na patay na, no ang kinalaman ng agos sa buhay mo noon, hindi ako dapat magtanim ng sama ng loob sa iyo. Tama, so paano na natin magkapatid simula ngayon? Magkapatid. Ano? Nakakapagtaka ba na hindi lang lahat ng tao ang mga kapatid ko? Well, kung kaya mo akong pretuhin ng ganito sa past life mo, paano ako magagalit at malungkot? So it's still my problem that you sealed in here. Kalokohan. Gusto kong malaman kung ano ang ginawa ko sa iyo para panatilihin kang selyado ng matagal.
Ngumuso si Beeman, hindi mo ginawa sa akin para masil ako dito. To be more specific, let's start with what I was in my previous life. Sa iyong nakaraang buhay, ikaw ay, ang anak ng Zhou clan sa Earth Immortal Realm, Upper Feian Continent, ang Cloud Gong Immortal Kingdom. Ang iyong Zhou clan ay napakalakas sa Yunluo Immortal Country, at isa sa pinakamalaking mga warlord sa Yunluo Immortal Country. Ako, sa kabilang banda, ay isang maliit na bimbo ng isa sa mga tribo ng bimbo sa feudal na lupain ng iyong Zhou clan. Minsan, dumating ka sa lupang feudal, noong bata ka pa, at nakita mo ako, at mula noon, nagsimula ang aking bangungot, at pinilit mo akong isakripisyo ang aking kaluluwa at maging iyong tagapag-alaga. Sa kasamaang palad, hindi mo ako kinuha bilang isang katulong, ginamit mo ako bilang isang aso. Ako ay hindi bababa sa isang prinsipe ng Beeman clan, yet you treat me like this. Sayang na ang Zhou clan mo ay napakalakas, kaming Beeman clan ay kailangang umasa sa iyo para mabuhay sa teritoryo mo, at hahayaan ka lang na ay bully mo kami. Sa dati mong buhay, ikaw ay isang bastard, umaasa sa lakas ng iyong pamilya, gumahasa, pumatay, nagsusunog, walang ginagawang masama, ginawa mong galit sa iyo ang buong Yunluo Immortal Kingdom, kung hindi dahil sa lakas ng iyong mga magulang at kamag-anak, sa paraan ikaw, papatayin ka sana kapag isang hakbang ka lang palabas ng bahay mo. Pinagpawisan si Lance, nagsinungaling ka sa akin, ganoon ba akong tao? Panggagahasa ba talaga ang uri ng bagay na ginawa ko sa nakaraang buhay? Ano ang silbi ng pagsisinungaling ko sa iyo, higit pa sa paggawa nito, ito ay kabalbalan, ako ang iyong tagasunod, nakakita ako ng anumang masama na ginawa mo. Halimbawa, kapag nakakita ka ng isang medyo mas magandang babae sa kalye, inutusan mo ang ilan sa iyong mga aso na magladlad ng kama, hilahin ang isang tela na kurtina, at dumisan ito sa publiko. Nagawa mo na ito ng hindi bababa sa 20 beses, ang buong Yunluo Immortal King City, ang lahat ng mababang uri ng kababaihan na may superior na posture at walang pamilya, halos na dumisan mo na. Nakilala ka sa buong Immortal Kingdom bilang isang mabagsik na binata. Sa palagay mo ba ay may buhay ang mga taong katulad mo para makaalis sa iyong tahanan kung hindi ka wala akong family background? Speechless, I'm anything but. Pinunasan ni Lance ang kanyang malamig na pawis, pakiramdam na parang ibang tao ang kanyang pinag-uusapan, hindi makapaniwala si Lance na siya ay ganoong tao sa kanyang nakaraang buhay. Biglang naalala ni Lance ang kanyang nakaraang buhay. Ang orihinal na dinastiyang Yao, ay nagpapaliwanag sa isang balon, at ang balon ay nagpapakita ng kanyang dating buhay, nakita ni Lance na siya ay gwapo sa kanyang dating buhay. Si Lance ay abala sa pagsasabing, sa aking nakaraang buhay, hindi ba ako gwapo? It was okay. But because of what you are, you're useless handsome. At saka paano ako namatay? Isang araw, sa wakas ay dumating ang kagantihan. Isang binata mula sa Wilderness Virgin Kingdom ng Yunluo ang dumating sa ating bansa, at ang binata ay may kasamang magandang dalaga. Nang makita mo siya sa kalye, naging malubog ka, at agad na inutusan ang iyong mga aso upang ikalat ang mga kumot at maghanda upang dungisan siya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang lalaki ay hindi mo dapat guluhin, at ang kabataan, ay kinapan ka sa lansangan, at ang iyong pagkalalaki ay kinain ng kanyang bundok. Ikaw ay bumagsak sa isang pool ng dugo at sumisigaw, ngunit sa kasamaang palad, ang mga paan ng iyong aso ay napatay na, at pinunit mo ang langit at ang lupa, at walang sumagip sa iyo, kahit ang walang kamatayang perlas na dala mo ay biglang hindi gumana. Sa huli, ikaw ay tinapakan hanggang sa mamatay ng batang ginoong iyon, at ang iyong kamatayan ay hindi matiis na ang iyong pamilya ay hindi nang ahas na magsalita ng isa pang salita pagkatapos nilang malaman. Mabuti na lamang at noong araw na iyon, medyo malayo ako sa iyo at idinadawat mo, ngunit ang aking kaluluwa ay inialay sa iyo, at nang ikaw ay namatay, ako ay nagdusa rin. Kaya't si Yuan Shen lamang ang makakaalis sa aking katawan, mawala sa spatial na awang, at sa wakas ay naanod sa mundo ng mga espiritu. Ang aking kaluluwa ay nakakulong magpakailanman, at maaari lamang akong gumamit ng napakababang lakas, kaya ako ay tinatakan dito ng isang mala-immortal ng half-immortal clan of the Seven Seas. Labis na nanlumo si Lance nang marinig na siya ay pinaglaruan hanggang mamatay ng ganito sa kanyang nakaraang buhay, kinapan sa kalye, ang kanyang dugong kinain ng bundok, at sa wakas ay natapakan hanggang mamatay.
Diyos! Talagang hindi naniniwala si Lance, walang dahilan para magsinungaling si Beeman sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling ito ay naunawaan ni Lance sa wakas kung bakit natatakot si Beeman kay Lance, dahil siya ay isang tagapaglingkod ng dating buhay ni Lance, ang kanyang kaluluwa ay nakatuon sa dating buhay ni Lance, siya ay may takot kay Lance mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. At tinatrato siya ni Lance na parang aso sa kanyang dating buhay, kaya dapat ay walang gaanong pagpapahirap. Kaya naman, sa sandaling makita ni Beeman si Lance, nakilala niya kung sino ang dating buhay ni Lance. Pagkatapos ng lahat, ang kaluluwa ay nakatuon sa nakaraang buhay ni Lance, kahit na si Lance ay isinilang na muli, dapat pa rin niya itong makilala, ang istruktura ng kaluluwa at lahat, hindi ito dapat nagbago, ang pagbabago ay isang kumpletong pagbure ng ang memorya, ito ay tulad ng pagpapanumbalik ng mga setting ng pabrika. Hahaha, nakakatawa iyon, ako, si Tangzin, ay haantong sa ganito. Tumawa ng malakas ang Don, ngunit hindi man lang hindi komportable sa loob ang Don, pagkatapos ng lahat, sa kanya ngayon ay para itong nakikinig sa kwento ng isang estranghero. I know it's none of your business right now, dapat hindi ko na lang sinabi sa'yo, ikaw pa mismo ang nagpasabi sa akin. Sinabi ni Lance, hindi kita sinisisi, at gayon pa man, salamat, kapatid na Beeman. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Nga pala, tinatakan ka ng mga para-human ng spirit people. Oo, nabuklod ako. Ngunit ang nagbuklod sa akin ay hindi isang tao dito, kundi isang para-human ng half-immortal clan. Sa espasyo at oras na ito, ang katayuan sa pagitan ninyong mga tao at ng half-immortal clan ay napakalayo. Bueno, naiintindihan ko iyon. Ang mga kalahating immortal na angkan na iyon ay kinatatakutan pa ng mga banal na lahi ng hayop na iyon ng angkan ng dragon, hindi banggitin kami, ang pinakamababang antas ng mga tao. Sige, wala na akong dapat sabihin sayo. Sabi ni Beeman. Tumango si Lance, at hindi na nagtanong pa si Lance tungkol sa Immortal Realm, tulad ng kung ano ang Upper Feyama Continent, kung ano ang Yunluo Immortal Kingdom, kung anong Earth Immortal Realm, o kung anong mga warlord ng Zhou Clan mula sa nakaraang buhay ni Lance, lahat ng ito ay mayroon. Walang kinalaman kay Lance ngayon, at hindi pa huli ang lahat para malaman pa ang tungkol sa kanila mamaya kung magkakaroon siya ng pagkakataong maglakbay sa Immortal Realm. 1908. Tinanong ni Lance sa wakas, Iyan, Kuya Beeman, wala na ba talaga akong magagawa para tulungan ka? Hindi, mahina ka, ikaw lang ang gustong tumulong sa akin. Nako, kung ganoon, pupunta talaga ako. Si Beeman ay napuno ng panloob na pakikibaka, ngunit mayroon talagang isang bagay na maaaring gawin ni Lance upang matulungan siya, at iyon ay, upang tulungan siya mula sa kanyang kasalukuyang suliranin. Si Beeman ay dahil sa pagkamatay ng kanyang dating amo, at ang kanyang kaluluwa ay nagkaroon ng isinakripisyo na sa dating amo, dapat ay kasama niya itong inilibing, ngunit nakatakas lamang siya sa kamatayan nang humiwalay siya sa orinal na panahon at espasyo, ngunit hindi doon natapos ang sakuna, kahit dito nabilanggo ang kanyang kaluluwa. Kaluluwa ay maaaring makalaya mula sa pagkakakulong, pagkatapos ay makakawala siya mula sa selyo dito. Gayunpaman, upang makalaya sa pagkakakulong ng kaluluwa, ang dating may-ari ay kailangang mabuhay muli. Imposibleng mabuhay muli ang dating may-ari, ngunit ang dating may-ari ay muling isinilang sa susunod na buhay, kaya kung patuloy na iaalay ni Beeman ang kanyang kaluluwa kay Lance, malamang na maaalis ito ni Beeman bilang resulta. Gayunpaman, napunit si Beeman, ayaw niyang isakripisyo ang kanyang kaluluwa sa iba, ayaw na niya maging lingkod ni Lance, sapat na ang pagpapahirap sa kanya ni Lance sa kanyang nakaraang buhay. Sa oras na ito, sinabi ni Lance, tama, Beeman, ang hiningang ibinigay mo sa akin at ang little fire noong nakaraan ay medyo malakas, na, hindi maginhawa si Fang, magbigay pa ng ilang kagat. Si Beeman ay nanlumo, si Lance ay masyadong bastos. Ngumiti si Lance, sa tingin ko, kung sakaling kailanganin ko ito, nasa 7 Seas ako ngayon, wala akong lakas ng loob na pumunta sa ibang lugar kundi ang Extreme South Continent, Hindi naman sa takot akong mamatay, pero takot akong madamay, tutal hirap na ang mga kamag-anak ko sa 7 Seas, the 7 Seas is already the best place, pag nasira ko tong lugar na ta, kailangan ko talagang bumalik sa 6 na dagat. Sige, sige. Utang na loob ko sa'yo ang dati kong buhay. Saway ni Beeman.
Hehe, utang ko sa'yo? Don't worry. Once na matulungan kita in the future, tutulungan kita magtanggal ng selyo dito. I don't want you to help me. How much breath do you want from me? Tanong ni Biman. Ngumiti si Lance, well, gaano karaming hininga ang handa mong ibigay sa akin? What a insatiable person, you are the same as your previous life, some aspects really haven't changed. Kan, nasasaktan talaga ako kapag sinabi mo yan, I've been such a good person in my life. Don't bullshit me, I can't possible have a good impression of you, you'd better feel free to say how much you want. Saglit na nag-isip si Lance, kakailanganin ni Lance ng kaunting chi kung gusto niyang lumipat sa natitirang bahagi ng Seven Seas. 10,000 mouths. Nagdududang tanong ni Lance. Gusto mo akong patayin, masasabi mong 10,000 dolyares. Ungol ni Biman. Hoy, gumawa tayo ng isang mapalad na numero pagkatapos, 9,999 na kumakatawan sa mahabang buhay ng langit. May pagkakaiba ba sa pagitan ng 9,999 at 10,000? Roll. Sige na. Higit sa 500. Lance ay tumango lamang, sige, 500 ay 500. Sa sumunod na 10 araw, binigyan ni Biman si Lance ng 500 hininga ng hangin. Upang maibigay ang 500 hininga, gumugol din si Biman ng 10 araw, at pagkaraan ng 10 araw, nang maibigay ang 500 paghinga, si Biman mismo ay halos malagutan ng hininga. I've been so benevolent to you, harming me like this, I don't know what evil I've done. Ngumiti si Lance. Hey Ellie, huwag kang malungkot, salamat, Kuya Biman, kapatid ko ako sa nakaraang buhay, at kapatid ko pa rin ako sa buhay na ito. Ikaw. Huwag kang madadala, ang 500 hininga na ibinibigay ko sa iyo ay hindi papayag na ikaw ay hindi magagapi sa dagat ng 7 langit. Gaano kalakas ang 500 hininga na ibinibigay mo sa akin upang talunin ako sa 7 dagat? Sa ika-8 yugto ng kapigatian, ang bawat hininga ko ay maaaring pumatay sa kanya, basta't ito ay tumama sa target. Sa ika-9 na yugto ng kapigatian, ang 10 paghinga ay maaaring malubhang makapinsala sa kanya, ngunit hindi siya papatayin. Ang isang parahuman ay magagarantiya lamang na siya ay mananalo, to be killed by a single blow and have time to escape, that's all. So, if you run into a parahuman, you better run away. Oh, I see. That's enough. Walang pakialam na ngumiti si Lance. Agad na pinaalis ni Biman si Lance mula sa selyadong espasyo. Lumitaw si Lance sa ibabaw ng dagat. Bumantong hininga si Lance, akala ko may tutulong sa realm pagdating ko dito, pero hindi pala tulong sa realm, pero mukhang mahirap talagang mag-improve sa realm. Hindi ko alam kung kailan ako makakapatong sa ika-6 na yugto ng Tribulation, at ngayong nasa ika-5 yugto na ako ng Tribulation, hindi na ako gaanong nakakalayo sa ika-9 na yugto ng Tribulation, ngunit paano ito nararamdaman parang ang layo pa ng langit. Inipon ni Lance ang kanyang mga iniisip at hindi nagtagal ay bumalik sa First Division ng Endless Gate. Ang kompetisyon ng kabataan ng Endless Gate ay patuloy pa rin, ngunit ito ay nasa dulo na ang mga huling araw na lang ang natitira. Bagamat hindi nagpakita si Lance, lihim siyang nanood ng ilang sandali. Matapos ang higit sa 10 araw ng kompetisyon, ilalabas na ang mga resulta. Ang Young Immortal Cultivator Competition ngayong taon, ang pinaka-nakakasilaw ay isang babae. Ang babaeng ito, 10 araw na ang nakalipas, ay walang katanyagan, at pagkaraan ng 10 araw, siya ay sinasamba na ng lahat. Biglang naalala ni Lance na sa Yu Dynasty, mayroong isang balon na maaaring magbigay liwanag sa nakaraang buhay ng isang tao. Handa si Lance na pumunta ulit sa balon na iyon para tuklasin ang katotohanan. Nagbalat kayo si Lance at pumunta sa dating Yuklan Dynasty, na ngayon, syempre, ang pangalawang dibisyon ng Endless Gate. Ang balon na iyon ay dinarayo pa rin ng maraming tao araw-araw. Lance walked to the well for the second time, and suddenly, a strange face was illuminated in the well. Is this what I looked like in my previous life, huh? Lance said as he looked at himself in the well. A man next to him heard Lance's narcissistic laughter and snorted, there really are fools who believe in such tricks.
Lance didn't bother with the man because the man was too weak and small, so neither knew how high the sky was or how strong Lance was. Lance said inwardly, "This well? I don't know why it's so magical, but others think it's some kind of trick, but I've confirmed that it's not a trick. Could this well be a fake immortal artifact? Could it even be an immortal artifact?" Lance was shocked. Pseudo-immortal weapons were already very powerful here. If they were immortal weapons, wouldn't they be scared to death? Lance hesitated for a moment and jumped into the well. Plunge. There was a splash of water. Lance felt that he jumped into the well without any abnormality. It was really a well. The person who was irradiating the well immediately cursed Lance, because Lance jumped into the well, so naturally he couldn't irradiate it. Lance ignored it, hesitated for a moment, and then sank down to the bottom of the well. It sank about 5 meters to the bottom. At the bottom of the well, there wasn't anything other than some mud. Ayaw ni Lance, at ginamit pa niya ang kanyang mga kamay para hukayin ang putik sa ilalim ng balon, bilang resulta, naputik ni Lance ang buong balon, at wala pa rin. 1909. Ito ay walang iba kundi isang perpektong normal na balon, at sa huli, si Lance ay kailangang gumawa ng ganitong conclusion. Kinailangan ni Lance na bumalik sa lupa. Dahil sa kanyang pag-aatubili, si Lance ay hindi umalis pansamantala, ngunit nanatili sa restaurant sa tabi ng balon na iyon. Tinanong ni Lance ang may-ari ng restaurant tungkol sa balon na iyon. Nalaman ni Lance na ang balon na iyon ay umiral sa hindi kilalang bilang ng mga taon, at noong unang panahon, maraming tao ang nag-aakalang may isang uri ng kayamanan sa balon, kaya tumalon sila sa balon at naghukay, kahit na naghukay ng 10 ng kilometro sa paligid ng buong balon, at bilang isang resulta, walang anuman. Pagkatapos noon, wala nang nag-imagine nito. Hindi nakaimik si Lance, tumalon lang si Lance sa balon para kunin ang putik, at malayo siya sa lalaking naghukay ng buong balon ng 12 kilometro sa paligid. Bahagyang natawa si Lance sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi pa rin masaya si Lance, dahil alam ni Lance na ang hitsura sa balon ay talagang isang nakaraang buhay. Maaaring hindi ma-verify ng iba kung ito ay totoo o hindi, kaya maaaring sumuko sila dito, ngunit si Lance hindi pwedeng sumuko na lang. Kahit na walang mga kayamanan, kailangang alamin ni Lance kung ano ang prinsipyo. Nanatili si Lance sa inang isang araw, nag-iisip isang gabi. Pero walang pumasok sa isip ko. Kinaumagahan, pumunta si Lance sa balon, ang tubig nito ay malinaw na, malinaw sa loob ng ilang oras matapos itong maputik ni Lance kahapon. Nag-isip sandali si Lance at tumalon muli sa balon. Bagamat alam ni Lance na maaaring mawala na naman siya ng bunga. Sa pagkakataong ito, pagkatapos lumubog sa ilalim ng balon, hindi nakuha ni Lance ang putik mula sa ilalim ng balon, tahimik na tumingin si Lance sa ilalim ng balon. Gayunpaman, pagkatapos maghanap ng kalahating araw at walang makitang pintuan, nanumpa si Lance na ito ay talagang isang normal na balon. Bagamat walang nakitang pintuan si Lance, pinilit pa rin niyang manatili sa ilalim ng balon. Dahil dito, nanatili si Lance sa ilalim ng balon ng isang araw. Sa kasamaang palad, ang pananatili ng isang araw ay hindi nagbago sa katotohanan na ito ay isang normal na balon. Fuck! Pinutol ni Lance ang isang sumpa, at pagkatapos ay naghanda na sumuko. Kung iisipin, ang balon na ito ay matagal nang umiral, kung talagang mayroon itong anumang kayamanan, matagal na itong natuklasan, saan ang turn ni Lance sa tuklasin ito ngayon? Nang tumalikod na si Lance para umalis, bigla siyang natigilan. Napatingin ang mga mata ni Lance sa hiwa ng tubig sa bukal na lumabas mula sa bitek ng bato sa ilalim ng balon. Dahil walang problema sa balon, tubig kaya ito. Medyo mas matalino si Lance. Oo, tubig ba ito? Agad na inalis ni Lance ang kanyang espiritual na pakiramdam upang makita kung saan nanggaling ang bukal ng tubig ng balon. Pagkatapos ng ilang pag-scan ni Lance, wala siyang nakitang espesyal, ang bukal na tubig ng balon na ito ay lumabas mula sa napakalalim na ilalim ng lupa, at may ilang bukal na nagtatagpo sa ilalim ng lupa. Pinipigilan ni Lance ang saloobin na sinusubukan, agad na bumaon sa lupa sa ilalim ng balon, sinundan ni Lance ang bakas ng isang napakaliit na bukal sa ilalim ng lupa, anuman ang pinagmulan ng bukal pabalik sa kalsada.
Kailangang hanapin ni Lance ang pinagmumulan ng balon, hindi man lang maisip ng karaniwang tao kung tubig ba ito. Pagkatapos ng kalahating araw, si Lance mismo ay hindi alam kung gaano siya kalalim sa lupa. Ang bukal ay maliit, kahit na kasing liit ng tumagas, ngunit, nang napakalalim sa lupa, hindi man lang ito naputol. Malamang may mali. Sabi ni Lance sa loob. Patuloy na lumalim si Lance. Ganito lang, palalim ng palalim, hanggang sa puntong. Kinaumagahan noon. Si Lance ay lumalim sa lupa sa loob ng isang araw at isang gabi, at bagamat mabagal niyang hanapin ang pangunahing agos ng tagsibol, ang distansya ay hindi maikli pagkatapos lumalim sa loob ng isang araw at isang gabi. Si Lance ay hindi kumbinsido at nagpatuloy. Gayunpaman, ang dami ng tubig sa bukal ay kasing liit na ng ilong, at ito ay tumatagos sa lupa, kaya kung hindi matukoy at maingat na hahanapin ito, hindi matukoy kung saang direksyon ang pinagmulan. Sa pagkaraan ng isa pang araw, si Lance ay nagpatuloy ng ilang kilometro palalim sa lupa, at sa oras na ito, si Lance ay ganap na hindi mahanap ang pinanggalingan, dahil, hanggang sa puntong ito, ang lupa ay hindi pa natutuyo, at ito ay mahirap na umasa sa pandaman ng tao upang mahanap ang mga mantsa ng tubig. Habang iniisip ni Lance kung pupunta o hindi sa robot na Black Hawk para sa tulong, tiyak na may kalamangan ang Black Hawk sa lugar na ito. Noon lang, biglang nakita ni Lance na may salamin sa harapan niya, nakabaon ito sa dumi, kung hindi mo titignan ng mabuti, halos kunin na itong bato. Agad na lumapit si Lance sa salamin, nakita ni Lance na paminsan-minsan ay lumalabas ang ilang patak ng tubig mula sa ibabaw ng salamin na ito, hindi dahil ang salamin mismo ay lalabas sa tubig, ngunit dahil basa ang lupa, ang salamin ay madaling makagawa ng mga patak ng tubig. Ang mga patak ng tubig na ito, na nabuo ng salamin, ay tila may kapangyarihang mahika, at agad na tumagos ng malalim sa lupa, at sa paglipas ng panahon, ang mga patak ng tubig ay sasamahan ng iba pang kahalumigmigan sa lupa, at sa wakas, dahan-daang nagsasama-sama sa iba pang tubig sa ilalim ng lupa. Hanggang sa lumabas sila sa balon sa lupa. Kaya, ang balon na iyon ay maaaring mag-irradiate ng hitsura ng dating buhay nito. Pagkatapos lamang matapos ni Lance ang kanyang pagmamasid ay maingat niyang kinuha ang salamin na iyon. Agad na tumingin si Lance sa salamin at nalaman na ang lance sa salamin ay kapareho ng na-irradiated sa balon noon. Tila naunawaan ni Lance na ang balon sa lupa ay nagawang irradiate ang kanyang nakaraang buhay dahil sa salamin na ito. Haha, sa wakas nalaman ko na rin ang dahilan. Agad na bumalik si Lance sa lupa dala ang salamin na iyon. Sa sandaling ito, ang hindi alam ni Lance ay marami sa mga taong nagluluksa na pumunta rito ay gustong magpasikat sa maalamat na mahiwagang balon, ngunit bilang isang resulta, kapag nagawa na nila, ang taong naaninag mula sa tubig ay sila pa rin. Na ang ibig sabihin ay ang balon, ay hindi makapag-irradiate sa kanilang mga nakaraang buhay. Caught lying to death? There's no such thing as past life? This isn't the same as me now. Hindi naiwasang magmura ng mga unang beses na dumating. Pero, natigilan ng taong dumating kanina. Anong nangyayari, bakit walang kwenta? Kanina pa ako dito, nevertheless. Kumalat ang usapin sa isang iglap. Kung tutuusin, sikat ang balon na ito. Sino man na nakarinig na ang balon na ito ay hindi makapag-ilaw sa dati nitong buhay ay agad na sumugod upang tingnan kung ano ang tungkol dito. At ngayon, si Lance ay nasa isang hindi kalayuan sa balon na ito. Maingat na pinunasan ni Lance ang salamin na iyon. Matapos itong panasan, sinubukan ni Lance na pinuhin ang salamin na ito. Ngunit bilang resulta, hindi ito nagawang pinuhin ni Lance. Bagamat hindi makita ni Lance kung anong uri ng kayamanan ang salamin, naramdaman ni Lance na tiyak na mas malakas ito kaysa sa isang pseudo-immortal na sandata. Sinubukan ni Lance na magbuhos ng isang patak ng dugo dito. Bilang resulta, walang reaksyon. Kakaiba talaga. Si Lance ay hindi gustong pumunta saan man sa ina iyon, at maingat na pinag-aralan ang pananaliksik. Walang kamalay-malay, 2 araw at 2 gabi na itong pinag-aaralan ni Lance, at kahit na walang resulta, ipinagpatuloy pa rin ni Lance ang pag-aaral nito. At sa ngayon, ang lugar na ito ay masikip na sa mga tao, dahil lahat sila ay tumatakbo matapos marinig ang tungkol sa anomalya sa balon na iyon. 1910. Siyempre,
May mga taong nakikiusyoso dahil nakikiusyoso sila, ngunit marami pa ang naghuhula na may abnormalidad sa balon at may kung anong uri ng kayamanan ang isisilang. Sa loob lamang ng 2 araw, hindi na mabilang ang mga taong pumunta rito. Ngunit si Lance ay hindi umalis, si Lance ay hindi natatakot na makilala siya, kahit na si Lance ay lumabas na may salamin sa publiko, dahil walang sinuman sa Sixties ang maaaring magbanta kay Lance, lalo na't agawin ang salamin mula kay Tang. Mga kamay ni Lance. Sa sandaling ito, sa Seven Seas, ang Extreme South Continent, ang Noo Clan. Mag-ulat tungkol sa ninuno. Ano yon? Something big. Seryosong sabi ng patriarch ng Noo Clan. Ano ang malaking kaganapan? Old ancestor, about the 6 seas, there is a magical well that can irradiate another person's appearance. The locals say that it was a past life, this, you know. Kalokohan, nag-explore din ako noon, and it turned out to be nothing more than an ordinary well, just why it able to irradiate a different person, I don't know the reason. Old ancestor, just got the news, that well, suddenly failed? 2 mornings ago, everyone irradiating that well, hindi na sumasalamin sa mukha ng mga strangers, irradiating what kind of people? What's going on? Kumunot ang noo ni Nor Elephant Nose, ang intuit ayon niya ay nagsasabi sa kanya na may kakaiba, kung naging ganoon ang balon, walang magiging problema, ngunit kung bigla itong nabigo, tiyak na may mali. Malamang nahudyat na ang ilang kayamanan ay malapit ng ipanganak. Matandang ninuno, walang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Pumunta ka, tipunin ka agad ang lahat ng half-immortals ng pamilya sa yugto ng tribulation at sundan ako pababa sa 6 na dagat. Oo. Katulad nito, sa sandaling ito sa Po Clan. Old ancestor, bilis, may malaking nangyayari. Ang patriarch ng Po Clan ay nagulat kaagad pagkatapos malaman ang balita mula sa mga tao sa ibaba. Dahil ang iba't ibang pamilya ng Extreme South Continent ay nasa Seven Seas, ang oras ng impormasyon na kanilang natanggap ay magkatulad. Sa Po Clan at Yong Clan, lahat sila ay may mga taong nag-uulat sa kanilang mga ninuno, sina Fu Ruthless at Jock Ilocol. Naramdaman din nila ang isang pahiwatig ng impormasyon tungkol sa mabigat na kayamanan at tinipon ang kanilang mga koponan sa lalong madaling panahon upang magtungo sa Six Heavy Sea. Kung tungkol sa Endless Gate, sa halip, dahil ito ay naitatag pa lang, ang impormasyon ng intelligence mula sa lahat ng panig ay hindi pa rin kumpleto, at walang nakakaalam tungkol dito. Pinag-aaralan ni Lance ang salamin, ngunit, biglang, parang may kaunting aura sa hangin, na para bang nasusuka ito. Sa isang sweep ng espiritual na kahulugan ni Lance, agad niyang nalaman kung bakit, ngunit lumabas na ang buong imperial na lungsod ay naharang ng isang protective shield. Ngumuso si Lance, mukhang nalaman ng mga pamilyang iyon ng Seven Seas ang balita at bumaba sila para maghanap ng mga kayamanan. Malamig na umungol si Lance. Kung noon pa man, maaaring talagang tumakas si Lance, natalo na ni Lance si Fu Ruthless, ngunit ang dalawang pinakamalakas, Noo Elephant Nose at Pasara, hindi pa rin sila kayang talunin ni Lance, at kung magsanib puwersa sila, si Lance ay hindi gaanong kalaban, at kung sinaktan sila ni Lance, maaaring mamatay si Endless Gate. Ngunit iyon ay dati, at ngayon ay hindi nakatulad. Nakakuha si Lance ng 500 paghinga mula kay Beeman, at sinabi ni Beeman na ang isang casual na hininga ay maaaring pumatay sa ika-8 order ng Tribulation, at ang 8th order of Tribulation na tinutukoy dito ay hindi isang ordinaryong 8th order of Tribulation, ngunit ang 8th order of Tribulation na nagtataglay ng mga pseudo-immortal na armas, pati na rin ang 8th order of Tribulation ng Seven Seas Sacred Beast Race. Siyempre, ang kailangan ay kailangan itong tamaan ni Lance, tulad ng huling beses na pinatay niya si Eden Kang. Mas mahigit gayon pa man, sa huling pagkakataong nagsama sina Lance at Little Fire para patayin si Eden Kang, napakahirap, iyon ay dahil sa huling pagkakataon ay walang proteksyon si Lance sa Blackwater Pearl at mayroon lamang 2 hininga ng hangin. Ngunit ngayon, si Lance ay protektado ng Blackwater Pearl at may 500 breaths of energy, kaya madali silang patayin. Matapos mailigpit ni Lance ang salamin, agad siyang tumakbo palabas. Natuklasan ni Lance na ang taong nakapaligid sa Imperial Court ay ang ninuno ng Yong Clan ng Extreme South Continent, si Xenos.
Si Xenos ang unang nakatanggap ng balita, kaya si Xenos ang unang nanguna sa mga kalahating immortal ng pamilya at dumating dito, hinarangan ang buong imperial na lungsod sa loob at labas ng sabay-sabay, hindi pinapayagan ang sinuman na lumabas. Mabilis, kailangan nating malaman ang dahilan ng abnormal na dating balon bago dumating ang ibang mga pamilya, at kung may kayamanan, kailangan nating makuha ito bago sila dumating. Sa langit, inutusan ng Yongklan ancestor ang kalahating immortal ng kanilang pamilya. Medyo naging emosyonal ang ninuno ng Yongklan, hindi niya akalain na ang Yongklan nila ang unang bababa, kung may kayamanan talaga na makukuha niya, kailangan magbaliktad ng bagong dahon ang Yongklan nila at tumaas. Dahil namatay si Yiding Kang, natalo na naman siya ni Lance, kaya si Xenos ang kasalukuyang pinakamababa at pinakamahina sa Extreme South Continent ng Seven Seas. Nanalangin si Xenos sa loob-loob, sana ang langit, hayaan akong makakuha ng pinakamataas na kayamanan sa pagkakataong ito, upang ang aking lakas ay lubos na tumaas, at pagkatapos, ang unang bagay na gagawin ko ay ang pumunta at talunin si Lance at pasabugan ang kanyang Endless Gate, winalis ang mukha na nawala sa aking kaarawan noon. Pagkatapos, pupunta ako at sasabog ang Noo Elephant Nose at papaluhod siya at dilaan ang aking sapatos. Habang si Xenos ay nagpapantasya na makakuha ng pinakamataas na kayamanan at pasabugan sina Lance at Novus Elephant Nose, isang boses ang biglang lumabas sa kanyang tainga, "Hey!" Si Xenos ay bumalik sa kanyang katinoan, at maya-maya, lumitaw si Lance sa tabi niya. Lance? Ikaw? Kailan ka dumating? Paano mo nakuha ang balita ng ganoon kabilis? Nanlumo si Xenos, naisip niya na si Lance ay nakatanggap din ng balita na bumaba mula sa Seven Heavy Sea. Ngumiti si Lance, "Yangxiong, medyo mabilis ka, ikaw ang unang dumating, tama?" "Sige, Lance, na-check ko na ang lugar, wala namang kakaiba, tatapusin ko na lang ito at babalik, gusto mo bang magkabalikan? Gusto kitang bilhan ng inumin." Xenos sabi, sinusubukang linlangan si Lance at pagkatapos ay ipaisip kay Lance na wala talaga. Ngumuso si Lance, "Xenos, huwag kang maging katawa-tawa, akala mo kakababa ko lang mula sa Seven Seas. Ayaw mo." Ngumiti si Lance, 5 o 6 na araw na ako rito. So, ganun ba? Xenos, walang maidudulot na mabuti sa iyo ang pag-alam ng sobra, kalimutan mo na iyon, bumalik ka at sabihing walang kakaiba rito. Mahiwagang ngumiti si Lance, tinitingnan ang mapang asar na tingin ni Lance, alam kong tiyak na may dapat gawin si Lance. Makakuha. Si Xenos ay abala sa pagsasabing, "Lance, ang pagkakita ay paniniwala." Sa isang nanlilisik na tingin, itinutok ni Lance ang ilalim ni Xenos at sinabing, "Nakita ko na ang iyong ibaba, ito ba ay may bahagi ako sa iyong ibaba, kung gayon maaari ko bang putulin ito Ikaw." Galit na galit ang matandang mukha ni Xenos, talagang pinagtatawanan niya ang kanyang kuya. "Lance, hindi talaga ako nagbibiro sa iyo, ang iba pang 3 pamilya, ay makakatanggap ng balita, at pagkatapos, kung magsasalita ako tungkol sa iyo, tiyak na hahanapin ka nila, kaya bakit hindi ang dalawa nagtutulungan tayo ngayon? Sa hinaharap, ang ating 2 pamilya ay maaari ding magkaroon ng pangmatagalang alyansa, ano sa palagay mo?" Sabi ni Xenos. Sabi ni Lance habang kinukusot ang kanyang mga mata, "Ikaw lang. Karapat-dapat din. Fuck! Iyon ang pinakamasamang nahak ko. Ikaw. Sige, hindi ako magpapaloko sa iyo, aalis muna ako, ang Endless Gate branch ko ay nagdaos lang ng Young Immortal Cultivator Competition, kailangan ko pang puntahan ang mga resulta." Pagkatapos sabihin iyon, lumipad si Lance, hindi nag-aalala kahit kaunti kung sasabihin o hindi ni Xenos ang iba pang 3 pamilya. Forget what they doing, keep on doing.